na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Magandang araw mga kababayan, magandang gabi po. Salamat sa inyo pong pagdalo. Una ay nagpapauna kami na ito po ay Bible exposition. Ibig sabihin ng ating intensyon ay maipahayag, maitanyag, maibulgar, mai-expose in English what really is in the Bible. Because our observation is that there are leaders of religion being called as world's greatest religion. But in spite of the fact that they are pretending to be using the Bible as the sole basis of their faith, they come short of what the Bible says. Ang kanila pong ginagawa, hindi ipinangangaral ang talagang buong Biblia. Ang ipinangangaral, yung gusto nilang kuhanin, yung gusto nilang ipangaral. Dahil dun sa observation namin na yon, ay aming nabuo ang konsepto nitong Bible exposition. We will expose the content of the Bible, refuted to be the source of God's Word. Ang Biblia po ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos na ibig ng Diyos na makarating sa mga tao. Ang marami pong mga pastor mula nung matagal na itinatago yung salita ng Diyos sa mga tao. May mga hindi binabasa. Halimbawa, itong nasa 5:7 ng Deuteronomio. Pakinggan natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopuot sa akin. Maliwanag po na hindi binabasa yan kasi kung binabasa yan, ku-question yung mga miyembro bakit sila mayroong mga larawang inanyuan, mga estatwa, mga ribulto. Bawal po ng Diyos yung paggawa nun Hindi ko po binabasa ito para atakihin ang kahit na sino, kundi binibigyan ko lang po kayo ng halimbawa na kailangang ang Biblia i-expose yung salita ng Diyos sa Biblia, maintindihan ng mga tao. Yun po ang nagtutuwid sa ating mga ginagawang mali, lalo na po sa relihiyon. Kaya po ang aming panawagan, mga kababayan, huwag kayong magdaramdam kung sakaling mayroong magtatanong nangangailangan ng prangka o ng matapat na aral na babasahin sa Biblia, maaaring sa pagbasa natin, merong mga maling gawain sa relihiyon na matamaan o ang palagay ng iba, inaatake sila. Hindi naman po ang layo ng pagbabasa namin mang-atake, kundi para i-expose, ilantad yung mga nasa Biblia, hindi inilalantad ng iba. Nung araw, meron ng ganon. Merong Biblia at dun sa mga pastor sa Israel nung araw, may Biblia nang nakasulat, hindi nila tinuturong buo. Sabi dun sa Jeremias 23:30, ganito po. Kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon.
na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kaniyang kapwa. Ninanakaw ng mga propeta yung salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Imbis na ipahayag, hindi ipinapahayag, itinatago, inilalagay sa isang tabi, ninanakaw. Yung mga pastor, ayaw nila na magnanakaw ka. Sabi ng mga pastor, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos. Ayaw aatakihin ng mga pastor yung mga miyembro na hindi nagbibigay ng 10% kasi ninanakawan mo ang Diyos. Pero hindi pala ganon. Sila pala ang unang-unang magnanakaw kasi yung salita ng Diyos na dapat ituro sa tao, hindi nila itinuturo, natatago. Kaya ang unang-unang magnanakaw yung mga pastor Ang tawag po ni Kristo ron, tulisan at magnanakaw. Yung inaalis yung salita sa kaalaman ng tao. Hindi sinasabi yung salita ng Diyos na dapat na maintindihan ng tao. At sa pag-aaral po natin, mga kababayan, merong mga tanong na diretso dapat sagutin, prangka, matapat, hindi paligoy-ligoy, hindi rin po para gumamit ng mga mabubulaklak na salita, yung tinatawag sa English na flowery words. Hindi po ganon. Kailangan dapat na diretsong salita ng Diyos ang isagot. Kaya po halimbawa, meron tatamaang mali, hindi po namin layunin yung mang-atake kami. Kasi kung halimbawa, nagtanong yung isa, si Kristo ba tao? Siyempre, kukuha tayo sa Biblia. Kung alin yung nasa Biblia, yun po ang ating gustong maitanyag. Kaya po ang tawag natin dito, Bible exposition. We are in our efforts with God's help are trying to expose what God wanted to be exposed. Ang mahayag ang salita ng Diyos. Kasi yung pong pagpapahayag, para yun sa kaligtasan, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Gis ng taga-Roman, sabi po'y ganito. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Pagpapahayag po ng salita ng Diyos, yun ay para sa ikaliligtas. Ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ang bibig po ng tao ginagamit ng Diyos para maipahayag yung kaligtasan. At ang ipapahayag, yun pong ebanghelyo. Yung aral ni Kristo, yung aral ng Diyos. Yun po ang aming layon, hindi yung aming kaisipan. Kaya halimbawa, meron kayong maririnig laban sa inyong paniniwala. Hindi po namin intensyon na gawin kayong kaaway. Kaya nga po namin kayo inanyayahan, gusto namin kayong maging kaibigan. Ang maaari lang pong makahadlang yung ating paniniwala na kung minsan ayaw natin na itatama yung mali. Nagagalit tayo sa tama. Naranasan po yan ni Kristo. Nagsasalita siya ng tama, binabato siya ng mga Hudyo. Naranasan niya ni San Juan Bautista, nagsalita siya at nangaral ng tama, pinapatay siya ni Herodes. Dahil tinamaan si Herodes doon sa sinabi niyang totoo. Ganon din ang naranasan ni San Esteban na isa sa mga ebanghilista ni Kristo na nangangaral ng totoo, nagalit yung mga gumagawa ng mali, binato si Esteban hanggang sa mamatay. Basahin natin yung gawa ng mga apostol, kapatid na Daniel. Doon sa Kapitulo 7, versikulo 59. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Sa dahilan siyang nagsasalita ng katotohanan, nagalit yung mga Hudyo, pinagbabato si Esteban. Nung araw po, ganun ang paraan nila para pumatay ng tao kasi nasa batas yun. Pagka kanilang mga kinukundina, binabato hanggang sa mamatay. Parang siguro katumbas nung ngayon yung pagbaril, yung firing squad. Noon, bato. Bagay, mas maganda yung firing squad ngayon, madali ka lang mamamatay.
Nung araw, yung bato, naku, masakit po yun. Matagal ka bago mamatay. Ganun po ang ginagawa ng mga Hudyo sa mga mangangaral nung una na halos lahat ng mga mangangaral ng Diyos pinagpapatay nila dahil ang sinasabi, yung tama, tumatama sa kanilang mali. 23 ng Mateo. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus nung nangangaral siya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ng inyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Ang ginagawa ni Kristo napakaganda, tipunin yung mga tao ng Diyos, pero nakasalunga po siya ng mga pagbabato, ibig ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sa Gis 32 ng Juan, Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? nagtatanong siya, nagmilagro ako, pinakain ko kayo. Nagpagaling ng may sakit, nagpabangon ng patay. Maraming mabubuting gawa ang ginawa ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Di kahit ginawa na ng mabuti, binabato pa ng masasama. Yun po, kaya ako'y nagpapauna na baka sakali, maaaring magkaroon kayo ng masamang damdamin. Ipinagpapauna ko na wala po kaming masamang intensyon, mga kababayan. Ang gusto namin, maipahayag yung nasa Biblia. Kung tamaan man po yung mali, sabi nga sa mga kawikaan Tagalog, bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol. Kapatid na Eli, salamat po sa Panginoon. Ang magtatanong po rito sa Kuwait ay si Mr. Elizar Mendoza. Siya po ay isang Katoliko, 31 years old. Ito po siya, kapatid na Eli. Hello, magandang gabi po, Brother Eli, at saka po sa mga nanonood. Ako po ay isang Katoliko po. Ilang beses na rin, ngayon po ay nagsusuri ako. Ito po ang katanungan ko po. Maliligtas din po ba ang mga taong hindi nababautismuhan pero nakakapakinig din po siya ng mga salita ng Diyos at unti-unti itong sinusunod? Ilan po. Salamat po. Una, kapatid na Eliasar, unang-una, ang salita ng Diyos kung napapakinggan mo, dapat sundin. Di ba? Sabi mo nga, unti-unting sinusunod. Kung halimbawa, nakikinig ka, unti-unting sinusunod. Kasi pag hindi mo sinunod, niloloko mo lang ang sarili mo. Basahin natin ang Santiago 1:22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ang salita ng Diyos, pag narinig, obligasyon nyo na tuparin. Pag hindi mo tutuparin, narinig mo na, naintindihan mo na, dinadaya mo lang ang sarili mo. Alam mo, masama yun, kapatid. Kasi pagka sarili mo mismo, dinadaya mo, ang asawa mo, dadayain mo rin. Ang kapwa mo, wala ka nang hindi dadayain kasi sarili mo na dinadaya mo eh. Pag ang tao wala nang galang mismo sa kanyang sarili, hindi niya na pinapahalagahan yung mabuti, dinadaya niya na sarili niya, masamang tao na yon. Sino yung dumadaya sa sarili? Sabi ni Santiago, maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kaya dapat tinutupad talaga yung salita. Tanong mo sa akin, maliligtas ba kung hindi nagpabautismo? Aba, kung narinig mo na ang bautismo ay aral ng Diyos, salita ng Diyos, dapat magpabautismo ka kasi lalabas ka, dinadaya mo yung sarili mo eh. Ang bautismo, bahagi ng salita ng Diyos. Pag naunawaan mo yung halaga ng bautismo, dapat tanggapin mo yon. Kaya pag halimbawa, narinig mo, tutuparin mo yung iba. Halimbawa, hindi ka na nga magnanakaw, pero ayaw mo namang magpabautismo. Bautismo, aral ng Diyos yun eh. Kasama yun sa salita ng Diyos. Kasama sa utos yun.
Kung hindi mo susundin yon, parang hindi mo na rin sinunod ang Diyos. Bakit? Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 2, versikulo 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Kasi yung mga utos marami. Isa ron bautismo. Halimbawa, sinunod mo yung isa, hindi ka nangalunya, hindi ka pumatay, hindi ka naman nagpabautismo, nagiging suwail ka sa kautusan. Gaya nung sabi ni Santiago, ang nagsabi, yun mismong Diyos na nagsabi na huwag kang mangalunya, siya rin ang nagsabing huwag kang pumatay. Ngayon, kung hindi ka nangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, kung naintindihan mo, narinig mo yung bautismo, dapat matanggap mo yung sundin mo, para huwag kang lumabas na mandaraya sa mismong sarili mo. At samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Wala po naman sa Kuwait, punta po tayo ng Malaybalay City, Bukidnon. Nandun si kapatid na Nestor Garcia, kasama natin mga panauhin. Bukidnon, go ahead. Po kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay isa po siyang Katoliko, 23 years old, si Mr. Rupert Duterte. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli, at sa lahat ng ating kababayan sa buong mundo. Ito pong yung tanong ko po, sa dinabindami na po ng mga relihiyon na naglipa na po ngayon, more than 20,000, iwan ko, but meron po bang isang specific iglesia o isang iglesia na babalikan ang Panginoong Hesus sa pagbalik niya po? Alam mo, kapatid, salamat sa iyong pagdalo. No? Unang-una, kapatid, ang ibig kong ipakita sa iyo, si Kristo kaya babalik, may intensyon. Basahin natin ang 14:1 ng Juan hanggang 2. Huwag maggulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang layo ng pagbabalik ni Kristo, meron siyang babalikan, meron siyang kukunin. Sino yon, kapatid? Yung babalikan niya, paano niya kukunin? 4:16 ng unang Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kapatid, yung babalikan niya, yung mga namatay kay Kristo at saka yung mga nabubuhay kay Kristo. Halimbawa, 2,000 ang iglesia kamo, tama yun. Sa buong mundo, maaring 2,000 nga. Lahat ba naman ng tao ay isasama ni Kristo? Ang sinasabi niya, sumampalataya kayo sa Ama. Sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Paghahanda ko kayo ng lugar, at pagkatapos babalik ako. Sino yung babalikan? Di yung sumasampalataya. Kahit namatay ka na, bubuhayin ka maguli. Pag dinatnang kang buhay, sumasampalataya ka, kasama ka kukuhanin pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng iglesia kasama? Kung ang iglesia sumasampalataya kay Kristo, kasama yon. Kung ang sinasampalatayanan mo Kristong palsipikado, ay mahirap na makasama yon. Kasi maraming mga Kristo sa ating panahon, kapatid. Iba-ibang Kristo. May Kristong tao. Ano sabi ni San Pablo sa 2 Korinto 11 at versikulo 4? Sapagkat
kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Mangangaral, ibang Jesus, ibang Kristo, ibang Espiritu, ibang Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, pagtiisan na lang ninyo. Ano ibig sabihin ng pagtiisan? 1:8 ng Galacia. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Yung pala ibig sabihin itakwil. Pagka mangangaral, ibang Kristo, ibang Ebanghelyo, ibang Espiritu, tiisin na lang ninyo, wag mo nang tanggapin, itakwil mo. Kaya hindi lahat ng iglesia kasama ron. Dahil kung halimbawa, ang iglesia, ang pinangangaral ay Kristong mali, Kristong tao, samantalang yung Kristo sa Biblia, wala pang tao, umiiral na. Paano naging tao yun? Wala pang ang tao, umiiral na yun. Anak na siya ng Diyos, wala pang tao noon. 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ay, iniibig mo ako bago natatag sanlibutan. Paano naging tao yan? Mas matanda pa sa mundo. Matanda pa sa universo. Ang tao galing sa alabok ng lupa. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yon kasi wala pang lupa. Kasama na ng Ama yon. 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Nauna pa siya sa sanlibutan, paano naging tao yan? Meron pananampalataya, mali Kaya ang sabi sa 3Gs ng Tito, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Merong mali ang pananampalataya kaya hindi kasama yun. Kaya sa tanong mo, meron bang specific na babalikan si Kristo? Meron. Yung mga sumasampalataya ng tamang pananampalataya, kung aling iglesia, yung iglesyang ganun ang pananampalataya, yun ang babalikan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Duterte? Amen po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Salamat. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po rito ay si Sister Delia Tom-En. Ang religion po niya ay Assembly of God. Hello po, Brother Eli. Paano po malalaman ng taong nagkasala ay napatawad na? Ang pagkakalam ko kasi, Diyos lang ang nakakalam nun. Malalaman mo na pinatawad ka ng Diyos. Paano ka ngayong makakatiyak na maliligtas ka kung hindi ka nakakatiyak na pinatawad ka ng Diyos? Ang Diyos nagpapatawad at utos niya sa atin, magpatawaran din tayo. Ngayon, malalaman mo kung pinatawad ka, kung hindi. Bakit? Halimbawa, pinatawad ka ng kapatid o ng isang kasama mo sa paglilingkod. Papatawarin ka rin ng Diyos. Yun ang batas sa iglesia, magpatawaran kayo. Sabi dun sa Kolosas, basahin natin ang 3:12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpapatawaran, batas yun sa iglesia ng una Magpatawaran kayo sa isa't isa, magtiisan kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ganun din ang gagawin ninyo. Kaya halimbawa, nagpatawaran tayo, papatawarin din tayo. Pagka nagpatawad ka, nagpatawaran kayo, alam nyo na pinatawad kayo ng Diyos. Dapat alam mo yun. Kasi
Utos niya pag pinatawad mo, papatawarin ka rin niya sa 14 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pagka alam mong pinatawad mo yung kapwa mo, yung kapatid mo, alam mo, pinatawad ka rin ng Diyos kasi yun ang gusto niya Magpatawaran kayo, sumunod ka. Kaya papatawarin ka ng Ama. Alam mo na pinatawad ka kasi nagpatawad ka rin Ganon ang alam ng mga unang Kristiyano. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo. Iba maliwanag, kapatid, Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman, ay pinatatawad ko rin naman, sabi ni Pablo. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Alam natin kasi, meron kang kaaway, pinatawad mo, papatawarin ka rin ng Ama kung nagkasala ka. No? Habang nagpapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Pag naaawa ka, kaaawaan ka ng Diyos. Di ba sabi ni Kristo yon, mapalad ang maawain, siya'y kaaawaan. Di ba? Kung ano kasi yung gagawin mo sa kapwa mo tao, yun din ang gagawin ng Diyos sa iyo Awit 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Ayun, nagbabayad ka sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Kaya pag naawa yung tao, maaawa rin siya dun sa naawa. Pag nagpatawad yung tao sa kapwa, papatawarin niya rin yung nagpatawad. Yun ang batas Ngayon, ang isa pa, kapatid na Bilya, para malaman mo na pinatawad ka na ng Diyos, ito, sa 1:7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isang palatandaan para malaman mong pinatawad ka ng Diyos. Sabi niya, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya, tayo patatawarin niya sa ating mga kasalanan. Kaya ikukumpisal mo yung kasalanan mo, papatawarin niya yung kasalanan mo. Tapos, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pagka ikaw ay nalinis, ibig sabihin, hindi mo na inuulit yung kasalanan, napatawad ka na nun. Pag nagtagumpay ka na malinis ka na dun sa kasalanan, hindi mo na ginagawa uli. Ibig sabihin, napatawad ka na ng Diyos. Kaya lang, ang kahilingan ng Diyos, ipahayag mo yung kasalanan mo. Kanino mo ipapahayag? 32:5 ng awit, pakinggan mo. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ayun, maliwanag, papahayag mo sa Panginoon. Pahayag mo sa Diyos, tanggapin mo na nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Sabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya alam mo na pinatawad ka Pag halimbawa, kinumpisal mo sa Diyos, nanalangin ka, humingi ka ng tawad, tapos lilinisin ka niya
Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin napatawad yung kasalanan na yon. Nalinis ka na ron. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Villa.